I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Maisingit ko nga lang ito para malaman nyo guys. Diba nag-campaign rally dyan sa Liwasang Bonifacio, ito si Sara Duterte. Nako, at alam nyo rin naman mga babayan, ang plataforma nito ay pagmumura, pagpapatay at alipusta at pambabasto sa Pangulong Marcos Jr. at paninira sa Marcos administration. Di ba? Yan po ang pinaka-plataforma niya. Wala siyang matinong sinasabi sa kanyang mga speech kundi ang pagmumura. Ang pagpapatay tulad na sinasabi niya doon sa rally niya sa campaign na pag-speech niya sa Tondo, Manila. Di ba? Pakainan ng sa pamamagitan ng apple, ipakain kay Congressman Chua para mamatay. Ganyan ang mga yang ugali niya, napaka-toxic. Tama nga sinabi ni Jose Castro, siya po ay problema ng bansa nito. Totoo, ang Duterte talaga ang number 1 na nanggugulo sa bansang ito. Di ba? At saka isa pa, garapata ito mga kababayan. Ito, basahin ko sa inyo Sabi po dito, sabi guys ng Impact Leadership sa Raslams, Alyansa of Marcos Administration Dangerous or Union to Keep Filipinos Poor. Inggit ka lang kamo. Paano mo nasabi na na delikado itong alyansa? Sige nga, hindi mo alam? Sara Duterte, mga batikan na senador yan. Alam na alam nila ang batas. Ikaw, may alam ka ba? Jesus, kung makapagsalita ito, napaka-perfect mo naman, napakalinis. Ang dumi mo kaya. O diba guys? Impeached by President Sara Duterte on Thursday. Ayan, May 8, denounced what she called a dangerous alliance between the Marcos administration elitist, liberals, and so-called nationalists, warning that their united fronts seek to keep Filipinos poor and powerless. Ay, yung kitchen walang gutom. Mayroon ba si Papa mong ganun? Wala. Kasi Pangulong Marcos Jr. mayroon. Doon sa Pasay, doon kumakain yung mga street children, mga homeless. Everyday po yun. Si Papa mo wala. Palpak yung pamumuno ng ama mo Ang daming anomalya na natuklasan sa kanyang pamumuno. Ang akala ng mga tao magaling yun, hindi pala. Sa war on drugs na lang niya Patayan dito, patayan doon. Di ba mga bes? Sabi po dito dangerous alliance kasi nga dahil yung mga elitist, liberal, ano kaya sasabihin ng mga senador dito sa mga pinagsasabi ni Sara Duterte? Alam nyo guys, kung talagang professional ka tulad talaga ni Pangulong Marcos Jr., hindi talaga pinapansin ito. Siyempre tayo, lalo na ako, pro-government content creator ako, vloggers. Siyempre, natural guys, pagtatanggol ko ang Pangulo sa mga reaksyon na talagang naaakma din sa mga pinagsasabi nito. Ay, kung powerless na sinasabi na grabe. Madam Sara Duterte, sa panahon ni Papa mo ang mahal ng bilihin, lalo na po sa pagdating sa bigas, dahil dyan sa RTL na yan. Pinirmahan niya, hindi niya naman lang nirebisa, hindi niya man lang susuriin kung apektado ba ang mga lokal na mga farmers. Hindi, perma kaagad ngayon makikita ang totoong kulay ng kanyang pamumuno. Puro palpak, kaya nga nakulong Papa mo dahil sa kagagawan niya rin speaking of the Duterte, sabi niya, meeting the event she held at Liwasang Bonifacio, Manila, Duterte said the alliance is poised to return the country to the era of narcopolitics, disastrous typhoon response, and widespread government neglect. Ay, nako, madam, magtrabaho ka na lang sana, hindi kayong puro kuda ka ng kuda. Puro ka paninira ng paninira, salita ka ng salita, wala ka naman nagagawa. Ay, ewan ko dito, natatawa talaga ako sa kanya.
dapat ito guys, no, mag-maintenance, baka may tama yung utak. Duterte criticized President Ferdinand Marcos Jr. for allegedly failing to understand the people needs. Talaga lang. Papa mo, may naitutulong ba sa magsasaka? Wala. Si Pangulong Marcos Jr., ang dami niyang naitutulong, hoy. Nagre-reklamo ka? Failing to understand the people needs? What the heck? Ayun naman pala ba't kayo nagre-react sa mga ayuda-ayuda, sa mga tulong ng Marcos administration? Ang kakapal naman ng mga pagmumuka nito. Tumutulong ang Pangulo, ginagawa niya yung part niya bilang Pangulo ng Pilipinas, ang daming magagandang programa. Tapos sasabihin mo, feeling to understand the people needs? Excuse me? Tapos sasabihin mo, refusing a public drug test. Hoy, excuse me, Madam Sara, for your information, yung sa ama mo, sinabi ni ex-Senator Trillanes na magpa-drug test si Duterte dapat. Ano sabi ni Harry Roque? Walang sino man ang makapagmando or sino magdikta sa Pangulo na magpa-drug test unless pagkusa niya. Ganon din si Pangulong Marcos Jr. At sino ka naman? Hoy, unahin mo na muna yung kapatid mo, ikaw, magpa-drug test ka, mag-hair folic ka. Nasusobrahan ka na yata, kaya bangag na bangag kayo sa pinagsasabi mo. Ano na naman ang sinasabi mo. Actually guys, no, she's talking to herself actually. Sa totoo lang, itong sinasabi niya lahat, ito po guys ay dinidescribe niya sa pamumuno niya at saka sa pamumuno ng papa niya. Ito pa, sabi, and lying about the 24 kilo, sus, ngayon at pinatupad kung ano na nung pinagsasabi niyo. Di ba? Ngayon, anong ginagawa ng mga trolls mo? Nagpo-post sila sa social media, pinost yung pagkain ng manok na 24 kilo na bigas ng Marcos administration. Ang kakapal talaga ng mga pagmumuka nito. Meron nyo yun, ngayon at ihinto lang sa ng ilang araw lang dahil eleksyon, yun ang sinabi ng COMELEC. Kaya ngayon guys for your information, Madam Sara Duterte, babalik ang 24 kilo ang pagbibenta. In-announce ni Pangulong Marcos Jr. yan kagabi doon sa Alyansa Mandaluyong. Babalik after election. Yan guys, ang sabi niya. Di ba? Lying, ikaw ang sinungaling. Sinungaling ka kasi hindi mo in-explain sa publiko kung nasaan napunta yung 125 million. Per kilo rice promise. Ang promise ni PBBM natupad. Look at naman, ang mga presyo ng bigas ngayon bumaba. Dito lang ng papa mo, 80 to 75 pesos ang kilo sa kanya nung that time. Kasi kagagawa niya rin. Pinirmahan niya yung RTL na yan na hindi niya man lang sinuri ng mabuti kung nakaka-apekto ito sa mga magsasakang Pilipino. Hinayaan kasi mag-import itong mga private company. Ayan, tuloy. Nga. Si PBBM lahat nang umaayos sa gustot na iniwan ng papa mo. Baka hindi mo alam yon. Pati yung utang ng Pilipinas lumubo. Hindi nagbabayad ang ama mo, si PBBM ang nagbabayad sa pinalubo niyang utang. Excuse me. Ayan, sabi dito. She also accused the administration of using aid and handouts to manipulate voters of following foreign interest to try her father former president. Jesus, pautot ka. Ang dami mong kuda-kuda talaga. Ako guys, nagre-react ako kasi ito, lahat ng mga sinasabi niya, puro kasinungalingan. Ay nako, iwan ko sa babaeng ito. Alam nyo, dapat ito, papatingin nyo talaga. O kaya, baka bangag ito. Kung napunta man ang ama mo sa ICC, yan kagagawan niya. Bara-bara kasi pamumuno niya. Abusing of power. Ang akala niya sa ibang mga Pilipino aso. Pati yung mga ibang pulis na dadamay sa katarantaduhan niya. Pero nyo, alam nyo, mga kababayan, once na dumikit kayo sa mga Duterte, sigurado, mangangati ang katawan nyo. Mamamaga yan. Mahahawa kayo sa kasinungalingan at saka sa kasamaan. Sa totoo lang, nakakainis yung ganitong klaseng politician. Binuto mo pa, tapos ganito ang pinakita niya, umaasa ka na tutulungan niya ang administrasyong Marcos, pero wala siya mismo ang nagpapahiya sa bansang Pilipinas sa buong mundo. Totoo yun, siya po talaga ang salot, siya po ang garapata.
Siya ang problema ng bansa nito. Subukan nyo tumahimik ang mga Duterte at mga DDS. Tingnan nyo, tahimik ang bansa. Maniwala kayo sa akin. Maganda ang takbo ng ekonomiya ng bansa. Bumaba ang inflation. Dumami ang maraming trabaho sa effort ni PBBM yun. Dumami ang nag-i-invest dito. Nagkaroon ng trabaho ng mga mamamayang Pilipino. Ang daming mga major project na pinatayo niya. Magagandang programa. Ito hindi kaya ni Sara Duterte ang level ng katalinuhan ni Pangulong Marcos Jr. Ang level ng pamumuno niya wala sa dulo ng kalingkingan ni Pangulong Marcos Jr. yan. Siya, nako, mag-aral siya muna ng grade 1. Baka wala siyang guys, kulang sa kaalaman. She called, sabi niya, for concentrate programs such as genuine food security, hybrid education, universal healthcare, local employments, opportunities, and lasting peace and order. Duterte also urged Filipino to reject candidates from political dynasty, entertainers, and wealthy Jesus Mariusip. Nagmamagaling na to. Ano bang kinagagaling nito? Sabi ni Secretary Gadong, immature ito, walang alam. Kulang ito sa lack of experience pagdating sa pamumuno. Look naman ang kanyang pamumuno sa DepEd, palpak. Sobrang kapalpakan. Anong na-achievement niya doon? Wala. Naglikom ng pera. Hindi mo alam kung saan niya na pinunta. Alam nyo guys, kasi ganito yun yung pera ng issue laban sa kanya, confidential fund. 'Di ba? Kung wala ka naman maipakikita ng mga dokumento, 'di ba parang sign of corruption yun? 'Di ba? Sign of corruption na yun Kasi hindi mo man lang kayang ipinaglaban sa harapan ng House Committee kung saan mo dinala. Ikaw na mismo ang Vice Presidente na alam mo kung saan dapat napunta yung pera na yun. Sign of corruption na yun Hindi niya kayang ipaniwanag. Di ba? Sus Mariusip. Tingnan mo, nagbabanggit ka ng education, yung pamumunan mo, yung DepEd, binulok mo yung yung gatas at saka yung mga mga tinapay, expired. Tinambak mo yung laptop sa warehouse, hindi mo malang dinistribute. Dito lang ni Secretary Angara, ilang buwan lang, dinistribute na yung mga laptop sa iba't ibang probinsya. Naku, naloko na. Ito, nagmamagaling, wala naman ikagaling. Hindi maganda to na magiging to guys, leader. Masamang pag-uugali ito. Magiging bastos ang lahat ng tao sa Pilipinas pag itong iupo nyo. Well, anyway, hindi naman makakaupo yan. Sabi niya, ang binuong alyansa ay isang mapanganib na pagsasanib persa ng isang administrasyon. Walang kakayahan. Walang kakayahan. Kumusta naman kaya yan? Siya, mga kababayan, at mga ini-endorso niya. Mga iilan lang doon, okay lang. Pero yung the rest, Jesus Mariusip, parang Ruben Padilla rin naman. Sabi niya, wala daw kakayahan. What? Oy, for your information, Sara Duterte, yung alyansa, mga veterano yan. Di kalidad ang kanilang mga karanasan sa politika. Baka ikaw, well, I think you're talking to yourself actually. Napaka-immature mo, para kang batang asal. Mga elitistang liberal, agay. At mga tinaguri ang makabayan na ang tunay na hangarin ay manatiling mahirap ang taumbayan. Wow. Kumusta naman kaya ang papa mo? Ang taas ng inflation that time 5 point something. Hindi niya kayang pababain. Hindi siya naghahanap ng solusyon, hindi madiskarte si dating President Duterte. Wala, as in, palpak talaga. Mataas ang inflation, si PBBM na kaya niya. Naibaba ang inflation ngayon. Sobrang baba, ang taas po ng ratings doon sa employment rate. Daming nagkaroon ng trabaho. 'Di ba, Madam Sara Duterte? Pag maraming nagkaroon ng trabaho, pag magkaroon ng maraming trabaho, less poverty po 'yun, Madam. Pag bumaba ang inflation means maganda ang takbo ng ekonomiya ng bansa. Tingnan mo yung GDP ng Pilipinas ngayon, ang ganda. Ayun kay papa mo, wala, bagsak. Sa kanya, puro patayan dito, patayan doon. 'Di ba? Sabi nga ni, 'di ba? Ni sino 'yan? Las Cañas, Motabato o Asierto? Si Asierto, protector ng drug lord. Saan kayo makakita, 'di ba?
Ang papa mo, ginawa niyang presidential advisor si Michael Yang. Isang Chinese, labag sa batas yun. Pero walang kumontra. O, di ba? Pero ikaw, nanggugulo kayo, atat na atat ka na umupo sa palasyo, hindi ka bagay doon, day. As in, hindi ka bagay. Kulang ka ng imuutok. O, mag-eskwela sad ka. Balik og kinder ba? Sabi dito guys, mga elitistang liberal. Talaga lang. Ay, at ang mga tinaguriang makabayan, ang tunay na hangarin ay manatiling mahirap ang taong bayan. Hoy, sa panahon ni Papa mo, hindi niya na kayang naitaas yung lalong tumaas ang kahirapan that time. Ngayon, bumaba ang ratings ng mahirap na Pilipino. Agay, ito nakakahiya naman sa pinagsasabi mo, Inday. Ha? Nakakahiya naman. Parang feeling mo ang laki ng ambag mo sa Pilipinas, ha? Parang ang feeling mo ang laki ng proyekto na pinapatayo mo sa iba't ibang lugar. Saan banda? Ha? Yung nagtanim ka ng puno ng kahoy. Isang alyansa na handang ibalik tayo sa kadiliman ng narcopolitics. Ay, sus, sa bangungot na Typhoon Yolanda, kung saan ang mga Pilipino ay iniwan sa ulan, sa gutom at sa kawalang malasakit. Talaga lang. Tinira ang liberal, guys, ang dilawan. Iniwan daw talaga. Ay, yung project ng papa mo kaya sa Tacloban, ano nangyari? Kinalawang. Sino nag-ayos? Si PBBM. Walang palikuran, walang tubig, walang ilaw. Inamag yung pinagawa ng papa mo, ilang ektarya lang, ilang pabahay lang nandoon na iniwan niya. Puro damo, walang nakatira. Ngayon, at mayroong pambansang pabahay doon sa mga Yolanda, inayos ni PBBM. Bukod pa yung kanyang pinagawang pabahay. Mahiya-hiya ka naman sa mga pinagsasabi mo, Sara Duterte. Mahiya-hiya ka naman. Grabe ito, guys, alam nyo, sa mga ganitong klaseng asal, do you think ang Panginoon allowed niya na makaupo ang babaeng ito? Puro kasamaan ang lumalabas sa bunganga niya. Masama ang kanyang hangarin. Tatakbo para gumanti sa mga taong kinagagalitan niya. Kinaiinisan niya, ika nga. 'Di ba? Tatakbo yan para gumanti. Pero I think God will not allow this woman to sitting in the palasyo. Totoo yun. Hindi allow ng Panginoon. Kasi masama ang hangarin na ito. Kundi ang pansarili niya lang. Yun ang totoo, guys. Ang nakikita ko dito, hindi tayo manghuhula, pero parang nakikita ko gaganti at gaganti yan. Ang tanong, makakaupo kaya siya? Ibubuto kaya siya sa majority ng mamayang Pilipino? Hindi. Alam niyo, sa totoo lang, wish ko lang sana yung batas natin pwede mag-re-eleksyon si Pangulong Marcos Jr. at labanan niya ito at tingnan nyo kung paano siya lalampasuhin ni Pangulong Marcos Jr. Sa totoo lang, mangunguna na naman ako sa kalyesurbi sa totoo lang. Sa kalyesurbi ko pa lang nung nakaraan talong-talo ito. Wala, mga kababayan. Remember, hindi po mananalo ang kandidato ng From Mindanao pag wala ang majority votes ng NCR. Yan ang pakatandaan nyo. Ay, nako. So, dahil dito, guys, ano po ang kapalagayan nyo sa pinagsasabi niya? Ito, gusto ko lang isi-share para malaman nyo, yung lalong lumalang kulay nito. Maitim ang budhi niya, sa totoo lang. Tingnan nyo yung nagko-comment. Is she really this unhing or just purely narcissist that she lacks the basic awareness, agay? All of the above, agay. Both, I guess. She is describing PDP Laban, Camille Aimee and herself. Yes, that's correct. Kung wala kang sanib, bakit nakisanib ka dyan? Agay. Ito pa. Ang presidente ng Chinese in the Philippines. Mas mapanganib kayo. May mga saltik, agay. Kaysa naman sa padapa, mga artistang walang plataforma, lawyer na walang case,
na hawakan. Tama. Agay. No, baliktad yata. The PDP is really more dangerous, especially Kibuloy and Bato. Oh, pati si Bongo. Di ba? Ganyan si Satanas sa kagustuhan na maging Diyos, ni-recruit niya ang mga angels para magrebelde. Kaya pinatapon sa lupa. Yes, kaya nga naghahasik ng lagim si Satanas ngayon eh. Ayan, nakita niya si Inday Sara. Kaya maraming DDS sila yung mga uto-utong anghel na nabudol ni Satanas na nasa dahik na ngayon. Agay. Mga pro-China. Ayan. Bakit siya? Ano nagawa niya? Maglustay ng pera ng bayan? Agoy, tama. O yan. Very negative campaigning. Hayaan na lang. Wala naman naniniwala. That's correct. Mas mapanganib kayo kasi tira kayo ng... Sabi pa dito guys, mas mapanganib kayo kasi tira kayo ng China. Agay. Let's claim this era for a better Philippines. Both, ayan, not just for ourselves, but for those who need it the most. Ayan, May 12. Yung mga ano to guys yung mga kandidato ng mga dilaw tsaka pink. Kaya dapat kahit yan Duterte 10 mo, di dapat iboto. Kurap kayo. Kaya no votes for all. Sana ma-remove ka na sa pwesto mo bilang vice presidente. Di mo nagagampanan ng trabaho mo, nasayang lang ang boto ko sa iyo. Agay. Ayan, avoiding the issue of whereabouts of confidential fund. Correct. Yes, no vote to China ancestor. Agay. Parang binaliktad yata ni Sara ang mga sinasabi niya. Hindi kaya yung mga ini-endorso niyang senador ang mapanganib. Kaya tudo kumpanya siya. Iniwan lang niya ang kanyang tungkulin bilang VP. Kaya tudo suporta siya sa kanyang ini-endorso. Dahil ito lang ang inaasahan niya. Pag nanalo ng mga ito, panalo na rin siya sa impeachment case na kinakarap niya. Kaya tama po yung guys maging maingat tayo. Ilaglag natin ng lahat ng senador, lalo na po si Bongo at saka si Bato. Tanggalin po natin lahat yan. Huwag natin hayaan na makapasok ang mga yan. Sabi ko nga sa inyo, huwag nyo iblangko yung 11-12. Maghanap kayo ng kandidato na ilagay nyo doon. Tanggalin nyo si Camille at si Aimee. Maghanap kayo na ipalit nyo. Depende na sa inyo kung sino. Yung siguraduhin nyo na maiboto si Sara Duterte for conviction. So voters should reject you. That's correct. To since you're a political parasite from a political dynasty. Agay, sakit. So yun guys, ano po ang kapalagayan nyo? Tingnan nyo guys yung mga nagre-react ng mga emoji. Tingnan nyo guys yung nag-emoji tingnan yung mga kababayan. Pinagtatawan si Sara Duterte. Yung emoji 817 tinatawanan siya. Yung nag-like 17 lang. Yung nagalit 11. 4 lang nag-love. Agay. Ayan ang dami yan guys Pinagtatawanan talaga siya. Ay, nako, kaloka ito si Sara Duterte sa totoo lang. Kakahiya siya. So, yun guys, sa aking pinaka-latest updates video. Sinishare ko lang sa inyo para malaman nyo ang lalong lumalang pag-uugali niya. Sobrang itim ang budi. See you again on my next upload video. Bye, and babush. God bless Philippines.